Well, thank you very much. Good morning, good afternoon, and good evening ang kababayan ko dyan po sa Pilipinas, dito po sa Malaysia, particularly dito po sa Sabah is Malaysia, as well as ang mga overseas Filipinos po dyan sa mga ibang parte sa mundo. Kumusta kayo po? Hope everything is running smoothly sa inyo and excited na tayo, hindi ba? Excited na tayo na malaman ang partial and official result ng 2025 midterm election dyan sa Pilipinas. Daming surprises po ang results and I suppose many of you already heard about ang resulta, ang partial and unofficial result tungkol sa election, midterm election. And of course, nakita natin ang mga winnable candidates, no? Winnable. Some of them already were proclaimed, no? And others has yet to be proclaimed, especially yon mga local positions, kagaya mga mayors, vice mayor, congressmen, and marami din mga upsets, no? Upsets tungkol sa sabihin natin sa resulta ng midterm election. And I will be giving you sabihin natin ang partial and unofficial results of the midterm election dyan po sa Pilipinas, particularly dito po sa senatorial race. And of course, mag-focus din muna tayo dito po sa sabihin natin ang mga partial and official results dyan po sa Samba Sulta, including ang Sibugay. Dahil karamihan natin dito, mga Filipinos sa Malaysia, particularly dito sa Sabah, originating, ang mga pamilya namin po nasa Samba Sulta, Sibugay area. And I suppose karamihan sa atin, we want to know ano ang trend or partial and official results sa areas na ito. Sa areas na ito. But bago sa lahat, of course, we have to give you, I have to give you ang trend, ang trend ngayon sa senatorial race. And of course, medyo surprising, surprising talaga ang result. Some people thought okay na yun po, poll surveys carried out by various or several survey firms dyan po sa Pilipinas. And apparently, nakita natin po ang result, iba. iba. So, okay, sige. Mag-umpisa na tayo po. Today is May 30 na po. And a day after ang very, very much awaited, sabihin natin, na midterm election po. So, that was held yesterday po, no? Dyan sa Pilipinas. Okay na okay din ang resulta. Except that para sa mga kandidato, sa mga political parties po, some are disappointed, others are very happy po, no? Are very happy. And result-wise, parang 50-50 po ang alyansa at saka ang Duterte candidates pagdating sa results, no? Partial and unofficial results. But there is only one thing I can say. There's only one thing I can say. Based on the results, results ng midterm election sa senatorial race, I think it's either i-drop yon impeachment trial ni Sara Duterte. There is a possibility, no? Or else, if it will push through, then she might be acquitted. Because ang impeachment trial ni Inday Sara Duterte, which was filed by the Congress, 19 Congress po, mga congressmen nag-support dyan po, na karamihan nila po, no, didn't make it sa midterm election. Kagaya yun mga Quadcom, sila Dante Fernandez, si Abante, no, si Stella Kimbo, no, and yeah, most likely, because game of numbers ito, impeachment trial ni Inday Sara Duterte. So, nakikita natin po, based on the official, partial and unofficial results of the senatorial race,
kita natin po na medyo positive sa side ng Inday Sara Duterte or sa mga Duterte. But anyway, let me share with you first itong partial and unofficial result of itong election natin po, no? Itong election natin kahapon. And this has been, I recorded this latest report, hindi na ito latest po, no? But walang maraming changes. Since 5 o'clock, nag-report na ito po. And walang changes, not much. And I think itong 12 senatorial winnables po, will be the final, sabihin natin, although ang mga placing nila po, there might be changes, pero based on the results, parang pasok na sila. But hindi pa natin alam, no? Anything can happen. Although more than 90% na po, 92% or 98% na po, napasok na ang mga resulta dyan po sa COMELEC. Anyway, nandito ang report ng GMA, live coverage po, no? Since yesterday hanggang ngayon. Nandito po, let's listen to this. Narito po ang latest update sa nagaganap nga pong bilangan sa Bilang Pilipino 2025 as of 5:11 po kanina. Narito po ang partial unofficial result. Nananatili pa rin po hindi matinag sa unang pwesto. Bongo with more than 26 million votes. Number 2, surprisingly, even siya po sa kanyang pinakauling panayam, yun din ang sinasabi, nasa ikalawang pwesto po, si Bam Aquino with more than 20 million votes. Pangatlo po, Senator Ronald Bato de la Rosa, 20,479,000 votes. Senator Erwin Tulfo sa number 4. Kiko Pangilinan sa ikalimang pwesto. Nasa ika-6 na pwesto naman po, si Rodante Marcoleta. Nasa ikapito, Ping Lacson. Sinundan po siya ni Tito Soto, nagbabalik po sa Senado. At nasa ika-9 na pwesto rin po, Pia Cayetano. Nasa ika-10 pwesto, mga kapatid, Camille Villar with 13 million votes. Lito Lapid with 13 million votes at nasa ika-12 pwesto si Amy Marcos with also 13 million votes. May mga humahabol po at tignan natin kung magkakaroon pa po ba ng pagbabago dito nga po sa ating top 12 dahil nasa 13 po ngayon si Ben Tulfo, number 14, Bong Revilla, Abby Binay, nasa ika-15 pwesto. Samantala on 16th place, Ben Hur Abalos, 17th, Jimmy Bondok, at sa ika-18 pwesto, Manny Pacquiao. Mga kapatid, mamaya balikan pa po natin. Alright, yan po ang result, no? Yan po ang partial and unofficial result. Si Bongo, Bongo is number 1, followed by Bam Aquino, no? Bam Aquino, and then third is Bato de la Rosa. Mayroon tayong the fourth is Erwin Tulfo, and then mayroon tayong si Kiko Pangilinan, number 5. And mayroon tayo dito ang number 6 si Dante Marcoleta, followed by Ping Lacson, then followed by Tito Soto, and number 9 is Pia Cayetano, and number 10 is Camille Villar, and Lito Lapid, number 11, and the last slate is went to Amy Marcos, no? Amy Marcos. Yon po ang 12. And on the 13th position, nandyan po si Ben Tulfo, and sino ito? Si Ben Tulfo, and then mayroon tayo dito si Bong Revilla, Binay, Abby Binay, Benhar Abalos, Jimmy Bondok, Manny Pacquiao. Yon po ang placing po ng 12 or sa Magic 12 po, no? Sa Magic 12. Yon ang resulta, and I don't see much changes. Although last night si Lito Lapid was on the 12th placing, and nasa 10 si Camille, 11 si Amy Marcos. But this morning when I woke up, nakita natin po may changes na po. Nag-akyat na po si
Lito Lapid. Medyo ano ang mga nila, no? Ang difference of votes nila po, madikit lang yan po, no? Very slim, very slim. So anytime, baka may mga changes pa ang position nila po, no? Especially alang-alang din itong sabi natin si Amy Marcos on the 12th and ang 13th placing si Ben Tulfo. But we'll see po, no? We'll see as things are moving dyan po sa Pilipinas, ang counting sa COMELEC. But many are speculating already that ito na po ang Magic 12, Senatorial Magic 12. And so, as what we said, surprising talaga po si former Senator Bam Aquino and si Coco Pimentel. Dahil ba si Coco Pimentel, si Sharon nag-iyak during the campaign period or what? But anyway, nobody expected that Bam Aquino will be on the second placing po, no? On the second placing, and not much of the Filipinos were expecting that Kiko Pangilinan will be on among the 5 position po sa Magic 12. But of course, si Bongo, expected na yon. Si Bato de la Rosa, re-election is expected yon. Si Dante Marcoleta, nasa 6 yata, no? 6 placing. And yes, si Ping Lacson, also expected. Si Tito Soto, no? Expected din. And of course, si Pia Cayetano, no? Pia Cayetano. And last minute endorsement made by Inday Sara Duterte, no? Ang Vice Presidente natin dyan po sa Pilipinas, nag-endorse siya kay Camille Villar, and si re-electionist Amy Marcos, then nakapasok sila po sa Magic 12. Now, let's talk about Bam Aquino. Bakit ba nanalo or second place si Bam Aquino? Based on the result of the midterm election, one of the main factors bakit na naka-second placing si Bam Aquino, because dyan po sa Solid North, Solid North po, no? Malaki ang boto ni Bam Aquino. I think he got something like 9.5 million votes. And maganda din ang performance niya sa NCR, sa Calabarzon, sa Central Luzon, and nakuha din siya, kunti lang ito po, sa Mindanao, nakuha din siya mga something like 2.2 million votes. So dahil dyan po, no? Dahil dyan po, sa Solid North, nakita natin sa he managed to top ang Solid North po, no? Last election, that was, kailan ba yun? Last election was 2019 ba yun? Ang top sa Solid North is Amy Marcos. But this time around, sa 2025, si Amy Marcos only managed to secure second placing. Ang first placing po, si Bam Aquino. Kaya nga, Solid North, NCR, Calabarzon, Central Luzon, Mindanao po, yon talaga ang malaking tulong. Although nakuha din na si Bam Aquino kunti din po sa Visayas, no? Sa Visayas. And that is the reason why nandyan po sa number 2 placing si Bam Aquino. Now, si Bongo, walang problema, nakuha siya sa Luzon area, may boto siya dyan po. Sa Visayas, malaki ang boto niya po. And sa Mindanao, ang pinakamalaking boto. Kaya nga, as expected, and based on the previous surveys, so many surveys po, na number 1 si Bongo. Ito naman si Erwin Tulfo, Senate-elect Erwin Tulfo. We can say already Senate-elect. Na si Erwin Tulfo, marami din siyang boto dyan po sa Solid North. Marami din siyang boto sa Solid North, sa Luzon,
And may kunting boto siya dyan po sa, may boto siya sa Visayas, particularly dyan po sa Cebu, but konti lang ang boto niya sa Mindanao. Konti lang ang boto niya sa Mindanao. So expected, sabi nga ni Erwin Tulfo, expected siya po, no? Hindi na sila nakampanya talaga sa Mindanao because that is a Duterte country, ang Mindanao. Pero masaya din si soon to be Senator Erwin Tulfo dahil kontento na siya po, maskin fourth placing lang siya, no? Fourth placing siya. Sabi niya, I'm not expecting, kasi during the poll surveys, sabi niya po, itong placing niya, top, number one senatorial winnable, pero sabi niya, yon mga surveys, konti lang yon nag-participate, mga 1,000, 2,000, or even 3,000 ang survey respondents. So the real one is itong midterm election which was held yesterday, no? Yesterday from 5 a.m. For the senior citizens, yung mga sakit, no? People with disabilities, they allowed to vote from 5 a.m. hanggang 7 a.m. po. Special treatment sa kanila. And after 7 a.m., then pwede din siya po continue voting. Itong special group of voters. Now, pagdating naman kay Bato de la Rosa, number 3, si Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa, dami talaga nakuha niya ang boto sa Mindanao. And expected na yan po, no? Because Mindanao, if you look at the result of Mindanao, now, voting sila po. Karamihan o lahat ng mga kandidato or Duterte 10, pasok talaga sa Mindanao, plus ang dalawa, nakuha din si Camille Villar at saka si Amy Marcos. Now, nakuha din si re-electionist Bato de la Rosa, malaking boto po sa Cebu, although mahina siya po sa Luzon. Mahina din siya sa Luzon. But anyway, happy na din si Bato de la Rosa kasi secured ang posisyon niya sa Magic 12. Now, pagdating naman natin kay Kiko Pangilinan, ganon din po. Ganon din po. Parehas ang result ni Bam Aquino at saka si former senator and now will be a senator again, si Kiko Pangilinan. Kasi dalawa yun sila po kung maglakad during the campaign period, dalawa talaga yun sila, si Bam at saka si Kiko. So, maraming siyang boto sa Solid North, pero sa South, mahina sila po. Pero nakuha din sila mga boto. Sa Visayas, may din sila boto, kaya nga nagiging among the 5 position o nag-blend si Kiko sa 5 positions po. Now, pagdating naman kay Dante Marcoleta, ang block voting ng INC po, no? INC. Let's not forget, si Bam also was endorsed by the INC po, no? By the INC. So, walang duda yun po, no? He is number 2. Si Dante Marcoleta, expected that he will make it in the Magic 12. Expected na yun po that he will, and now, he is on the, 5th ba or 6th placing. 5th placing si Marcoleta. Magandang material ito po sa Senado, si Dante Marcoleta. And, of course, si Ping Lacson, Solid North, sa Alyansa, nakuha siya ng malaking boto. Sa Visayas, may boto din siya, but kunti lang sa Mindanao. Dahil ang Mindanao is Duterte country po. Ganun po yun. And then kagaya ni Ping Lacson,
again to be a senator. Parehas din sila po ni former Speaker ng Senado or President ng Senado, si Tito Soto. No? Tito Soto, alyansa, nakuha sila ng malaking boto sa Luzon. Ha? And may boto din sila sa Visayas. Pero ang ang major factor nila po dyan po sa Solid North. Ha? Sa Central or sa Manila, ha? Okay din ang resulta ng boto nila sa Metro Manila. Alright, si Camille Villar, Camille Villar, mayroon din siya dahil noon nandun siya po sa alyansa, nakuha din siya mga boto dyan po sa Solid North. May boto siya sa Cebu, no? Sa Visayas, at saka may boto din siya po sa Mindanao. Ha? Amy Marcos, yes, last minute, pero as what I said, si Amy Marcos, number 2 sa Solid North, sa Luzon. Okay na okay ang boto niya, malaking tulong yon po. Nakuha din siya ng boto sa Visayas, although konti lang, konti lang, hindi naman konti, pero may boto din siya po sa Mindanao, na dahil yan po, 3 areas, na kapasok po sa Magic 12. But partial and unofficial pa ito po. No? Partial and number 12 siya ngayon. And we will see po. We will see. Baka may changes pa. And Lito Lapid. Alyansa. Expected din sa Solid North. Sa Luzon. Okay, nakuha din siya sa Visayas. Pero mahina siya sa Mindanao. Sa Mindanao. So yun po, when it comes to, sabihin natin, ang resulta ng mga 12, sino-sino po nagpasok sa Magic 12 senatorial race. Alright? But, again, let me warn you, it is only partial and unofficial. Now, other winners sa midterm election po, sa local polls. Now, obviously, sa Davao City po, overwhelming ang boto ni former President Rodrigo Roa Duterte, who is now under the custody of the International Criminal Court, dyan po sa The Hague, sa Netherlands. Now, overwhelming, nanalo si Tatay Digong. May mga question dyan po. Pwede ba mag-oath-taking si Tatay Digong dyan po while under the custody of the ICC? Kung sakali, he will not be able to take his oath. No? Because kailangan talaga yon. Although the Commonwealth will declare him as winner, but to carried out his responsibilities as the mayor of Davao City, kailangan siya po mag-take his oath. In the event he won't be able to take his oath, that automatic po, according to Commonwealth, automatic that the vice mayor of Davao, which happens to be his own son, si Baste, automatic, he will take over the post as a mayor of Davao City. No? Mayor of Davao City. So, ganun yan po ang procedure po sa mga problema sa kung sakali wala ang winner, then mag-take over ang next in rank, and that is the vice mayor. Now, si former vice president din po, who ran as a mayor dyan po sa Camarines, si former vice president si Leni Robredo po, overwhelming din ang resulta niya po, no? He won overwhelming diyan sa Camarines, Camarines. So winner as a mayor, ngayon mayor na si Mayor Leni Robredo. Sa Manila naman, I just want to inform you, as expected, si Metro Manila, si former Mayor Isko Moreno, si Yorme,
overwhelming din po. Overwhelming din po ang victory ni Isko Moreno. Sa Pasig, parehas din, overwhelming, landslide, si Vico Soto. Si Vico Soto. Now, saan pa, sa Makati, ang Makati, si outgoing Senator Nancy Binay made it as a mayor, as a new mayor of Makati. Si Nancy Binay, ang kalaban niya po, ang brother-in-law niya who is the husband of Abi Binay, Abi Binay, who ran for senator but wala siya sa Magic 12 po, no? So si Nancy Binay, senator, now will be a mayor of Makati. Sa Taguig, si Lenny Cayetano po, overwhelming din po, nanalo as mayor of Taguig. Sa Cebu, ang governor, based on the partial and unofficial results of the election, si Bali 4 sa Cebu is leading, and number 2 lang si Governor Gwen Garcia. Sa Batangas naman, si Vilma Santos, nanalo din po sa Batangas. Si Vilma Santos. Yun po ang sabi natin ang mga results, election results that I managed to get when it comes to the senatorial race and some positions po dyan sa, sabi natin, sa Luzon o sa Maynila po. Sa Maynila. And now, I'm going to give you itong results dyan sa, saan ba ito? Very, sabihin natin, they really want to know ano-ano nangyari po sa ibang parte sa Pilipinas. But anyway, before that, let me share with you po ang mga reports na nakuha natin po sa mga online or live coverage ng midterm election 2025. Nandito po, let's listen first to this. Assalamualaikum. Ngayon nga ay inaabangan natin yung pagdating pa rin o yung partial and unofficial result ng putuhan dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Ruth. Pero bago yan, babalikan ko lang muna yung nangyari kahapon dito sa Maguindanao del Norte, lalong-lalo na sa bayan ng Datu Udin Sinsuat, isa sa mga lugar sa BARM at sa buong bansa na isinailalim sa election control, kung saan hinarang kahapon ng mga grupo ng miyembro o mga taga-suporta ng isang alkalde dito sa Datu Udin Sinsuat yung mga truck ng militar na maghahatid sana ng mga automated counting machine at ng mga balota sa mga paaralan. Kaya kahapon nga, Ruth, do sa isang eskwelahan na pinuntahan natin, ito yung Camp Shongko National High School, ay mga alas 3 na ng hapon nakapagbukas o nakapagsimulang mag-accommodate ng mga botante yung mga police officers na nagsilbing Special Electoral Board o SEB members. Inabutan na nga ng gabi kahapon yung mga botante doon. Pero nung nakapanayam naman natin, Ruth, si Attorney Muhammad Nabil Musha, siya yung acting provincial election supervisor ng COMELEC Maguindanao. Siniguro niya na 7 p.m. kahapon ay nasarado na o nakapag-close yung mga polling precincts sa Maguindanao del Norte, pero highlighting yung fact na nakapagboto yung lahat ng mga botante na pupunta sa mga polling precinct. It's just that itong mga eskwelahan ito ay isinara lang yung premises by 7 p.m. But yung mga botante na nasa loob pa at nakapila ay in-accommodate lahat hanggang sa matapos at maubos yung pila, Ruth. Ruth, sa ngayon, ito muna yung partial and unofficial result as of 5 a.m. Simulan ko muna dito sa may Basilan para sa pagka-gobernador nangunguna si Jay Hataman Saliman na may mga
91,803 votes. Sinundan siya ni Mujib Hataman na may 88,854 votes at Osama Mutamad na may 592 votes. Sa pagka-vice-gobernador ng Basilan, nangunguna si Saliman Jim Hataman, 116,506 at Alzad Satar na may 55,033 votes. Sa pagkakongresista naman, Ruth, nangunguna si Yusuf Alano na may 100,836 votes at Hani Bad na may 74,189. Ito naman, Ruth, para sa Lanao del Sur sa pagkagobernador, nangunguna si Mamintal Adyong Jr. na may 170,377 votes. Fiat Macarambon na may 80,355 votes. Sa pagka-vice-gobernador naman, nangunguna si Mujam Adyong, 160,923 votes at Marjani Makasalong, 79,529 votes. At pumapangatlo si KNA MDM Mim Balawag na may 4,466 votes. Sa pagkakongresista naman, Ruth, ng Lanao del Sur at sa mga kapatid natin na nanonood ngayon, si Zia Adyong ang nangunguna na may 103,129 votes. Pumapangalawa si Abu Farman Hujumar na may 41,873 votes. Pangatlo si Maklok Dagang Langit na may 4,882 at si Gibson Makabato na may 756 votes. Dito naman, Ruth, sa Maguindanao del Norte, mga kapatid, good morning. Nangunguna sa pagkagobernador si Datu Tukaw Mastura na may 138,248 votes at pumapangalawa si Teng Mangudadatu na may 54,973 votes. Sa pagka-vice-gobernador ng Maguindanao del Norte, nangunguna si Marshal Sinsuat, 139,084 votes at pumapangalawa si Bay Ani Sinsuat na may 50,439 votes. Sa pagkakongresista ng Maguindanao del Norte, nangunguna si Dimple Mastura na may 164,746 votes, by Sandra Sema, 85,963 votes, at Siti Maria Fagasco na may 1,798 votes. Ruth, para naman sa Maguindanao del Sur sa pagkagobernador, nangunguna si Bay Mariam Mangudadatu, 134,859 votes at pumangalawa si Ali Mittimbang na may 131,086 votes. Sa pagka-vice-gobernador ng Maguindanao del Sur, nangunguna si Hisham Nando, 137,495 at pangalawa si Datu Benzar Ampatua na may 119,251 votes. At sa pagkakongresista, si Tong Paglas ang number 1 na may 138,760 votes at Esmael Mangudadatu na may 119,921 votes. Ruth. Gio, yung mga binanggit mo na part. Okay, yun po ang reports na kuha natin po from GMA, no? From GMA, ano sila? Ano ito? They are live yun sila po, coverage. So, this time around, bigyan natin po ang mga partial and unofficial results dyan po sa Zambasulta. Zambasulta. What is Zambasulta? Zambasulta is Zamboanga, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. I-include na natin po ang Sibugay. Sibugay. Dahil ang Sibugay po, malapit lang sa Zamboanga. And mayroon din tayong mga results sa Sibugay. Sa Sibugay. So, yun na po. Sa national, yun po, nakita natin po ang resulta. And I will continue to monitor ang mga latest updates regarding the results, election results. Okay, to start with, punta tayo sa Tawi-Tawi. Tawi-Tawi. Ang Tawi-Tawi, nakita natin po, ang gobernador, nanalo dyan po si incumbent na governor Ismael Sali. Ang kalaban niya si Ruby Sahali. And ang vice governor, nandun pa rin na re-electionist si Alcid Sali, who happens to be ang anak ni Governor Ismael Mang Sali.
Okay? Tingnan natin ang, hold on ha, let's see. Ang Tawi-Tawi, saan na tayo? Tawi-Tawi. Aha. Tawi-Tawi muna tayo, ha? Tunggu. Sandali lang po. I will try to give you ang 2025 hold on, ha? Grabe, expected ang winning ni Mang Sally dyan sa Tawi-Tawi. Let's see. Alright, nandito po. Sa Tawi-Tawi, alright, sa Tawi-Tawi, mayroon tayong, saan ito? Tawi-Tawi, ang governor, si Ismael Sally. Ang vice governor is Alcid Sally. And ito po ang alright. Sa Bonggao, sa Bonggao. Let's see ang Bonggao. Ang Bonggao, ang congressman sa Tawi-Tawi, si Sally Dimsar. Re-electionist ito po. And ang kalaban niya po si Abubakar Anwar, who only managed to get 7,414 votes, while si Dimsar Sally managed to get 36,747, partial and unofficial. No? But, of course, sigurado na ito po. Si Governor, si Ismael Sally, during the partial and official results as of last night, nakuha siya po ng 35,458 votes against 9,926 votes si Ruby Sally. Ang Vice Governor, si Alcid Sally, nakuha ng 37,384 votes, while ang kalaban niya, si Lipae Algarad, only managed to get 6,755. Malayo po, no? Malayo. Ang provincial board members nila po sa Tawi-Tawi, si Rodel Akib, si Samsuya Mark Rinel, si Lajahali Papay, si Abdur Rahman Ershad, si Ahmad Aron Fads. And ang boto naman ng mga senatorial candidates sa Tawi-Tawi po, karamihan po ang PDP laban. Okay, ang party list dyan sa Tawi-Tawi, yun po ang Kusog Tausug. Alright? Now, punta tayo sa Basilan. Punta tayo sa Basilan. Anong resulta sa Basilan? And, sandali. Basilan. Tingnan natin ang Basilan. Basilan, ang resulta ng Basilan, election result, Basilan. Alright, hold on. Nandito po. Ang Basilan election result. Mayroon tayo dito governor. Ang governor is Saliman J. Hataman, who managed to get 91,804 votes, or 29.9%, against Mujib Hataman, who only managed to get, close fight ito po, 89,745 or 28.44%. Now, pagdating naman sa Vice Governor, ang pinaka mataas na boto po ay si Hataman Jim Hataman. He managed to garner something like 116,510 votes or 36.92%, against si
Satar, who only managed to get 55,915 votes. Board members nila po, si Salain Nasir, Ismail Alet, Hataman Amin, Jafar Faigdar, si Biel Alan, si Bimbo Epping, si Ramli Amping, si Hakimin Noor, and si Hajirul Pata. For this board members sa 2nd District, ito po ang resulta. Nalo po si Asarul Miko, Istarul Nurkan, Sakula Sakalahul, Kimhar, Hantian Roni, Akbar Nurin, Hataman Juhan, Hataman Najib, Hataman Marwan, Idris Qasim, Daniel James, and Jalil Singh. House of Representative, dyan po sa Basilan, ito po, si Yusuf Alano managed to gather 100,839 votes, while ang kalaban niya po, si Hani Bud, only managed to get 75,069 votes. Karamihan ng mga boto sa senatorial candidates dyan po sa Basilan ang PDP laban. Okay, punta tayo sa Sulu. Tingnan natin po ang resulta ng Sulu. Ang resulta sa Sulu, and sino kaya po? Pero I was made to understand, karamihan po mga TAN candidates. TAN candidates ito po. And expected ang TAN candidates will make it in the election, midterm election. Hold on, result Sulu. Tingnan natin po. Ang result sa Sulu, ito na po. Ang result sa Sulu. Hold on, sandali. Sa Sulu naman po, okay, sandali. Medyo na mali yata ang ano natin. Sulu. Hold on, sa sandali. 2025, hold on. 2025 election result. Sulu. Tingnan natin po. Sandali lang, Result. Sulu. Okay, let's listen to this. Let's give you this result. Sulu. Tingnan natin sa Sulu. What happens sa Sulu? Okay, sa Sulu, ang mayor ng Holo, si Itzar Tan with 31,674 votes against si Alcid Rosales, who only managed to get 206. Now, Vice Mayor ng Holo is Kumaidi Tan, managed to garner 31,020 votes against Ismail Shuk with 624 votes lang po. Ang mga konsehal nila is si Edsir Tan II, Ezel Arab Abubakar, mayroon tayo si Ahmed Amilhanja, then Butch Escudero, Escuerdo, si Butch Escuerdo nanalo din, and Kaizar Gonzales. Now, pagdating naman sa Holo Sulu, ang congressman, sino nanalo po? Ang congressman, ang pinakamataas na boto ay si
Samir Tan with 31,703. Against si Ben Saudi Tulawi, who only managed to get 331 votes. Malayo, no? Ang governor ng Sulu, ito po ang number of votes that he managed to get. Si Abdur Shakur Tan II, nakuha siya ng 32,088 votes against ang kalaban niya po si Abdul Wahid Sahidullah, who only managed to get 149 votes. Ang layo po, no? Malayo po from 32,000 to 149 na po. Ang Vice Governor ng Sulu, pinakamataas na voto si Abdul Shakur Tan, who managed to get, I think this is the father, who managed to get 31,983 votes against Siyang Loong with 180 votes lang po. So, ibig sabihin, sa provincial board member, nandito po ang mga winners. Si Izquierdo Lovely, Suhari Alminzen, Tulawi Malcon, Karanain Nurshida, Taib Raihana, and Taib Raihana. Sa senatorial din po, karamihan po ang mga, sabihin natin, Duterte candidates. Alright? Now, punta tayo sa Zamboanga. Kumusta ang result ng 2025 election result dyan po sa election result sa Zamboanga. Zamboanga City ito, no? Zamboanga City. Alright. You hold on, Zamboanga. Okay, nandito po. Zamboanga City. Sa Zamboanga City, ang sino nanalo sa Zamboanga City to be the next mayor is no other than Kimer Adan Olaso, who managed to garner something like 129,670 votes against ang majority leader ng Kongreso. And District 2, Congressman ng Zamboanga City, si Menix Dalipe, who only managed to get 92,540. Malayo, no? Malayo. And sa Vice Mayor, expected, si former mayor and former congresswoman ng Zamboanga City, si Ben Climeco, managed to get 165,181 votes against ang kalaban niya po, si Vino Gingona with 91,560 votes. Sa konsehal naman po, nanalo si Attorney Mel Sadayen, Litlit Macrohon, Dan Vicente, Joel Esteban, King Umaga. Yun po. And sa District 2, si BG Gingona, nanalo po. James Siason, Attorney Jihan Eding, Kim Villaflores, and Juni Nazario. Yun po ang nanalo sa Zamboanga City. And this time around, punta tayo sa Zamboanga, Sibugay. Zamboanga, Sibugay, malapit lang yun po sa Zamboanga City. Hold on. Ang Zamboanga, Sibugay results, Zamboanga, Sibugay election results, nandito po. Nandito. Alright. Okay, nandito. Let's pass this, resulta po ng Zamboanga, Sibugay. Sana yung Zamboanga, Sibugay? Parang ayaw yata magpasok ang Zamboanga, Sibugay. Sandali.
2025 election result. Hold on ha. Sandali lang po. Konti lang. Pasensya. Si Bugay. Okay. Nandito ang resulta po sa Sibugay. Or Sibugay. Ha? Tawag sila Sibugay. Aha, sandali. Mahina ang internet natin. Aha, mahina ang internet natin ngayon. Alright. Sambuanga Sibugay. Alright. Sandali. Nandito po ang mayor. Mayor po. Mayor. Nanalo po si Rambo Oligario. Managed to get 27,798. Ang kalaban niya po, si Chia Attorney Richard with only 14,000. 14,000 lang yan po. And ang Vice Mayor is Inday Emmy Oligario po, 25,056. And ang kalaban niya po si Edna Alibutan. Okay? Provincial Governor of Zamboanga, Sibugay. Nanalo po si Dr. Ann Hofer with 29,921 votes against si Yvonne Palma, who only managed to get 14,640. Provincial Vice Governor of Zamboanga, Sibugay. Nanalo po si Rick Oligario with 26,244 votes against Chanti Oligario, who only managed to get 15,607. Okay, members, House of Representatives of the Zamboanga Sibugay, 2nd District. Ang nanalo po ay si Doc Marley Hofer Hashim with 24,002 votes. And 2nd District, nanalo po si Sabuan o si Judge Sabuan with 24,154 votes. Okay, Sanggunian Bayan of Zamboanga, Sibugay. Nandito po ang mga nanalo po. Si Ayan Sambuon, Dayane Cataluna, si Sharib Mazin Hazim, Eric Alibutan, si Janelle Borner, Joel Ebol, alias Dangpalan, Jong Alcoriza. And mayroon tayo dito si Ketty Toralba, Ralph Oligario, Joe Jose Kainglet. Hindi ito nanalo. Yung mga ano na yan. Alright. Senatorial race, karamihan pa rin po ang Duterte candidates. This time around, I would like to share with you ang short video clips ng mga winners dyan po sa Zamboanga City. Hindi lahat, no? Hindi lahat. And I'll make sure kung makuha ko pa yung mga recorded videos nila po, then I will share it with you on my next vlog. Nandito po si soon to be or will be Vice Mayor of Zamboanga City, si Beng Climaco. Let's listen to her. Miles de gracias con todo con ustedes por el grande soporta, apoyo que vosotros dale conmigo para servir como vicealcalde del Teatro Alcalde Kimmer Olaso. Taresa kita que este victoria na refleji también con el inteligencia del mga votante de la ciudad de Zamboanga. No amount of money can buy people's dignity and people's food. The people have spoken, and so it is that we must embrace the truth and the reality, and so we start on with a new term. And Calor de Amontodo, I would like to personally thank everyone. I might miss some people, but thank you very much to Mayor Kimmer Olaso, Kaiser Olaso, Cherry Totong Perez,
and Team Zamboanga candidates, as well as Mayor Celso Lobregat, Sir Nanito Arañas, Sir Percy Ramos, and everyone that have been helping us in the team, my personal assistants, my personal staff. Thank you very much to Jungjung, Jessa, JR, Tanya, Raymond, and Miguel, Garnet, and team. Alright, yun po, si now, Vice Mayor of Zamboanga City. Mayroon din tayo dito, tears of joy coming from the newly elected Mayor-elect, si Kimer Olaso. Let's listen to him. Tears of joy ito. Buenas noches, good evening. Exactly 10:42 this evening. Aquí yo, me pidió gracias na entero vivientes de Ciudad de Zamboanga por el amor y soporte dali conmigo. Inadayamos el entero grupo del Team Zamboanga. Thank you. Pagkadayon, nasabi yun, naipalawag ako sa kipalam but thank you con ustedes todo. Na todo ko sa silang mersemalo yan esto sa pero ngayon sa neste akong Kimer Olaso. I promise to work hard for Zamboanga City. Pambangan nyo. Ay, iban na ustedes conmigo, ¿no? I know. Na ustedes conmigo, from the beginning, sabi ustedes pag-endure and struggle. But then, God is so good. Like natin, and support naman natin until the last minute. Pagkingan natin si God. Thank you. That's it, Mayor. Mayor-elect, Kimer Olaso. Tears of joy at po. No? Tears of joy yan. Nanalo siya po. No? Despite all the below-the-belt issues raised to him during the campaign period. And this time around, I will also like to share with you another winner po. No? Another winner, si District 2 Congressman Jerry Totong Perez. Vivientes de Zamboanga, pidió miles de gracias con el soporta y confianza que dan ustedes con el Cap Jerry Totong Perez para ya que un congresista aquí en el Distrito 2, el cosa que ustedes se promete hay asios, especialmente en la peace and order aquí en la ciudad de Zamboanga. All right, that's it. Congressman-elect Jerry Totong sa District 2. District 1, it's Olaso din po, no? Kaiser Olaso, nanalo din po dyan sa District 1. So, yun po, congratulations to all the winners dyan po sa Sambasulta area, including sa Sibugay. And of course, Magic 12 senatorial race, I will give you more updates, mga latest and mga official results na po. I think it will be around 10 o'clock. We are going to hear ang official announcement ng mga winners sa senatorial race. No? Senatorial race. Magic 12 po. But so far, nandyan na po. Ang number 12 si Senator Amy Marcos. Mayroon tayo si Bongo, Bam Aquino, mayroon tayo De La Rosa, mayroon tayo si Kiko Pimentel, mayroon tayo si sino ito? Dante Marcoleta, no? Mayroon tayo si Ping Lacson. Nandyan din po nagpasok sa Magic 12 si Tito Soto, yan Pia Cayetano, si Camille Villar, si Amy Marcos, Lito Lapid. Si Lito Lapid, sino pa ba yun? Did I miss anything?
Sino pa ba yun? Wala na yata, no? Bongo, Bam. Erwin Tulfo, number 3. Si Erwin Tulfo po. Yun ang Magic 12 winnables. Most likely, parang 100% na yun po. Ang winnable candidates for the senatorial race. So, with this kind of results na nakita natin po, baka i-drop yun po ang impeachment ni Inday Sara Duterte. Kung sakali natuloy din yun po, so most likely since the impeachment is a game of numbers, most likely po, he will not be acquitted. She will not be acquitted. Kasi they only need 8 or 9 votes lang po, no? To acquit si Inday Sara Duterte. If you look at it, mayroon tayo si Bongo, De La Rosa, Camille Villar, I think will be supporting. Mayroon tayo si Amy Marcos, mayroon tayo si Ruben Padilla, mayroon tayo, sino pa yan? Dami po, no? Ang dami po will be supporting si Inday Sara Duterte. So, yun po ang speculations natin po when it comes to the impeachment of Inday Sara Duterte. I don't know if they will push through today ang impeachment ni Bongbong Marcos. Kasi last week, si Duterte Youth Leader, Cardena, tried to submit ang impeachment complaint against President Bongbong Marcos, pero dahil wala ang Secretary General ng Kongreso po, so he didn't manage to submit it. And I said he will do it Tuesday or after the election. Tingnan natin po. So, bakit ang resulta na ganito po sa senatorial election po, no? Race. At saka, bakit solid ang Mindanao sa Duterte o Duterte 10 plus 2? Dahil po, para sa akin, may bonus sila during the campaign period po, no? Nakumpisa ang Marcos administration or alyansa po with a very fighting speech si Bongbong Marcos. And kompleto sila, 12 sila senatorial candidates, while ang PDP Laban, they started with 9. No? They started with 9. Pero because of may mga issues po na nakuha ng sympathy votes, protest votes po para sa Duterte. Ano nung yung mga issue? Ang impeachment ni Inday Sara Duterte is one. Played a role. Major factor. Nagbonus sila po sa March 11. Ang turnover ni Tatay Digong po dyan sa ICC. And third for me, I believe, dahil po sa 20 pesos per kilo rice. Yun po. Na iba ang trend ng mga Filipinos. They went for protests and sympathy votes po para sa mga Duterte candidates. That includes Camille Villar and Amy Marcos. So yun po ang latest updates na mayroon tayo dito sa Nick Talk, The Real Talk with Nico. And I will continue to monitor and I'll make sure that you will be properly informed anong mga latest developments po. I'm expecting, everybody is expecting mayroon na tayong mga official reports, results by 10 o'clock po. By 10 o'clock today or this morning. Standby lang po kayo. Ito po, once again, si Nico Fabian would like to say congratulations to all the winners. And nandito na po. The Filipinos has spoken and let us respect the voices of the masses. So with this, I would like to say once again, thank you very much for making me a part of your day today. Better Tuesday to all of you. God bless us all. And I'll keep you updated. Bye.